Pinaigting pa ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng apektado ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol kahapon ng umaga. Sa pinakauling datos ng kagawaran, aabot sa 163 barangay mula sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soc-Sargen ang apektado ng pagyanig, kung saan naabot sa halos 33,000 pamilya o higit 165,000 individual ang naapektuhan. Sa bilang na ito, higit 8,000 pamilya o katumbas ng higit 30,000 individual ngayon ang nananatili sa higit 50 evacuation centers, habang nasa 1,800 pamilya o halos 9,000 individual ang pansamantalang kanilang mga kaanak o kaibigan. Nakapagpaabot na rin ang DSWD ng higit 2,000 family food packs at 2,000 ready-to-eat food boxes at non-food items sa mga apektadong lugar. Na-deploy na rin natin ang ating mga specialized disaster response vehicles kagaya ng mobile command center at ang ating mobile kitchen. Nakapamahagi rin tayo ng mobile storage units at mga modular tents para doon sa mga lugar na kinakailangan nga pong lumikas ang ating mga kababayan. Ang bawat family food pack na ipinamamahagi ng DSWD sa mga apektadong pamilya ay mayroong laman na 6 na kilong bigas, 2 lata ng sardinas, tig-4 na lata ng corned beef at tuna flakes at tig-5 sachet ng instant coffee at instant powdered cereal drink. Dito sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD sa Pasay City, may kakayahan ang kanilang mga mechanized production system o mga automated lines na makapag-produce ng aabot sa 18,000 hanggang 20,000 na mga family food packs kada araw. Bukod dito sa Pasay City, mayroon ding pasilidad ang DSWD sa Mandawi City na may kakayahan namang makapag-produce ng aabot sa 30,000 na mga family food packs kada araw. Personal din na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Dr. George P. Royega City Hospital at Sarangani Provincial Hospital kung saan nakatanggap ang mga pasyente ng tig 10,000 pisong financial assistance. Tinitignan rin ng kagawaran ang posibilidad na pagkakaroon ng emergency cash transfer para matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ito ay ating pong ipapatupad batay na rin sa isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis ng mga local government unit. And then tinitignan natin kung severely or slightly affected itong pong mga kababayan natin na potensyal na maging benepisyaryo nitong ECT. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.